Noong 2003 sa Texas, si Marcus ay nasa loob ng kanyang selda sa bilangguan naghihintay ng kanyang pagbitay. Binisita siya ni Dr. Kogan na tinanong siya kung gusto niyang i-donate ang kanyang katawan sa agham. Pumayag si Marcus kung babayaran siya nito ng isang halik na agad niyang ninakam nang hindi naghintay ng sagot. Matapos niyang pirmahan ang mga papeles, siya ay binigyan ng nakamamatay na iniksyon at namatay habang nakatingin kay Kogan. Sa unang bahagi ng ika-21 siglo, isang programa ng militar para sa depensa na kilala bilang Skynet ay naging self-aware at nagpasyang ang lipunan ay isang banta. Kaya inatake nito ang sangkatauhan sa isang pangyayaring naging kilala bilang Judgment Day. Ang mga nakaligtas ay nagtulungan upang labanan, kaya tumugon ang Skynet sa pamamagitan ng paggawa ng mga Terminator, mga robot na nakaprogram upang manghuli ng mga tao. Noong 2018, marami sa mga rebelde ang naniniwalang ang susi sa kanilang kaligtasan ay isang mandirigma na nagngangalang John na kasalukuyang lumalapit sa isang pasilidad ng Skynet kasama ang kanyang grupo. Ang security system ng kalaban ay agad na umatake, kaya pinababa nila ang mga helicopter at nagsimula ng mga depensibong pag-atake. Pagkatapos lumapag sila sa isang butas upang pumasok sa inabandunang pasilidad kung saan silang lahat ay agad na inatake ng isang malaking robot. Sa pamamagitan ng pagsabay-sabay na atake, mabilis nila itong napabagsak. Nagpatuloy sila sa pagpasok sa isang lumang laboratorio. Nagulat sila nang makita ang maraming grupo ng mga katawan ng tao na ginamit sa mga eksperimento kabilang si Marcus. Ang iba naman ay buhay pa na nasa loob ng selda, ngunit ang sinasabi lamang nila ay mga pag-ungol. Tiningnan nila ang computer at natuklasan nila na ito ay isang bagong proyekto upang gumawa ng isang bagong modelo ng Terminator. Pagkatapos bumalik si John sa labas upang tingnan ang mga tropa, ngunit natagpuan niya itong wala ng mga buhay. May isang malaking sasakyang ng Skynet na lumilipad papalayo, kaya nagmadali siyang habulin ito gamit ang helicopter. Sa sandaling paglipad niya, sumabog ang pasilidad dahilan ng pagkamatay ng iba niyang mga kasamahan. Ang shockwave ay naging sanhi upang mawala ng kontrol ang helicopter ni John at bumagsak sa lupa. Nakaligtas si John at sinubukan niyang maglaan ng ilang sandali upang magdalamhati, ngunit inatake siya ng isang Terminator. Sinubukan niyang barilin ito, ngunit gumanti ito sa pamamagitan ng paghagis sa kanya. Gumapang siya sa helicopter at mabilis na ginamit ni John ang sandata sa helicopter upang pabagsakin ang Terminator. Kalaunan ay sinundo siya ng dumating na mga rebelde at makalipas ng ilang sandali, ipinakita na nagising si Marcus at nakaligtas sa pagsabog. Dahil hindi alam ni Marcus ang mga nangyayari, nagpasya siyang maglakbay papalayo upang hanapin ang sibilisasyon. Samantala, hiniling ni John na dalhin siya sa Resistance Headquarters at nang tanggihan ang kanyang kahilingan, siya ay tumalon sa helicopter at lumangoy ng palihim sa isang submarine. Dito niya nakilala ang mga leader ng Resistance na hindi naniniwala sa hula tungkol kay John bilang kanilang tagapagligtas. Dahil sa impormasyong ipinadala ng grupo ni John mula sa sinalakay nilang pasilidad, natuklasan ng mga leader ang isang nakatagong frequency na maaaring magpahinto ng tuluyan sa Skynet, kaya nagboluntaryo si John na subukan ito sa mga mas advanced na makina. Nalaman din ng Resistance ang isang transmisyon mula sa Skynet na may listahan ng mga dapat patayin na nagbababala na lahat ng mga leader ay mamamatay sa loob ng 4 na araw. Pangalawa si John sa listahan. Pagkatapos, bumalik si John sa kanyang home base at nalaman na nagawa nilang makuha ang isang mahabang robot claw. Nagawa na nilang putulin ang transmitter nito upang mapigilan nitong makipag-ugnayan sa Skynet, ngunit nakakatanggap pa rin ito ng signal. Sinubukan nilang i-activate ang software na binigay kay John ng mga leader ng Resistance. Ang claw ay sa wakas huminto sa paggalaw. Ngunit natuklasan din nila na kapag pinatay nila ang signal ay magigising muli ito, kaya dapat itong patuloy na naka-activate. Ihinayag ni John na susubukan niya ang software sa isang bagay na mas malaki. Samantala, naglalakad si Marcus sa disyerto at nakarating sa Los Angeles, ngunit natuklasan niya lang ang nasirang lungsod. Habang siya ay naglalakad, nakakita siya ng kahugis ng isang tao at sinubukan niyang tawagin ito, ngunit ito ay isang robot na agad na bumaril sa kanya. Pero may biglang tumulak kay Marcus ng isang misteryosong lalaki na hinayaan ang robot na magpasabog ng ilang bagay at naghintay sa tamang lugar upang i-activate ang kanyang bitag at iwan itong nakabitin. Ang lalaking ito ay si Kyle na nagsabi kay Marcus na sundan siya upang makaligtas. Tumakas ang dalawa habang patuloy ang pagbaril ng robot. Nagtago sila sa loob ng isang abandonang gusali kasama ang isang babae na nagngangalang Star. Nang magawa ng robot na makawala at sundan sila, ibinagsak ni Star ang isa pang bitag upang durugin ito.
Pagkatapos binantaan ni Kyle si Marcus ng isang sandata na inakusahan siya sa pagpatay sa rebelde na kinuhaan niya ng suot niyang jacket. Agad na dinisarmahan niya ito at ibinalik ang baril upang patunayan na siya ay mabuting tao. Ipinaliwanag sa kanya ni Kyle ang Judgment Day kung ano ang mga nangyari. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ng Skynet ang dumaan, kaya agad silang nagtago sa tamang oras. Hindi inirekomenda ni Kyle ang paglalakbay sa gabi, kaya nagpahinga muna ang grupo. Sa gabing iyon, nagawa ni Marcus na ayusin ang isang radyo at nakasagap ng isang mensahe mula kay John na nagsasabi at nagtuturo sa mga tao kung paano mapabagsak ang isang Terminator. Kinaumagahan, nagkaroon ng talo dahil gusto ni Kyle na hanapin si John sa silangan, ngunit gusto ni Marcus na pumunta sa Hilaga patungo sa Skynet upang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit nahanap sila ng isang drone ng Skynet, kaya agad na sumakay ang trio sa kotse at nagmaneho palayo. Pero hindi bumabaril ang drone, sinusuri lamang nito ang kanilang mga mukha habang sinisipa ito ni Kyle. Sa huli, umalis ang scout ng mag-isa, kaya hinagisan ito ni Marcus upang bumagsak ito. Ang lahat ng hindi karaniwang aktibidad na ito sa Los Angeles ay lumitaw sa mga radar ng mga rebelde, kaya nagpadala si John ng ilang tao upang imbestigahan. Pagkaraan ng ilang oras, ang grupo ni Marcus ay tumigil sa isang sirang gasolinahan upang maghanap ng gasolina, ngunit bigla silang pinaligiran ng isang grupo na nagtatago doon. Ayaw nilang tumulong at ipinaliwanag sa kanila nag-iingat sila upang maiwasan ang atensyon ng Skynet. Gayunpaman, isang matandang babae ang sumingit at nagbahagi ng ilang pagkain sa kanila at agad na kumain sina Kyle nang biglang inatake ang gusali ng isang malaking robot na dumukot sa matandang babae. Lahat ay nagsimulang tumakas at sumakay sa kanilang mga sasakyan at ilang tao ang namatay sa pangyayari. At tumangging isama ang grupo ni Marcus, ngunit ang kanilang sasakyan ay napaputukan din ng robot. Nagtago si Marcus sa likod ng gusali at pinanood ang robot na ibinaba ang matandang babae sa isang sasakyang ng Skynet kasama ang iba pang mga bilanggo. Nagkaroon siya ng ideya, sumakay ang trio sa isang truck na nakabukas ang tangke, nag-iwan ng isang trail ng gasolina sa likuran at binangga nila ang sasakyan sa binti ng robot. Pagkatapos iniwan nila ang tangke kasama ang robot at nagmaneho palayo upang pasabugin ang tangke, ngunit walang nangyari. Sa kabutihang palad, may flare si Star at hinagis nila ito sa trail ng gasolina. At naging sanhi ng isang malaking pagsabog na nagbigay ng oras sa grupo upang tumakas. Sa kasamaang palad, lumabas ang robot mula sa mga apoy at naglabas ng dalawang motor na nagsimulang humabol sa trio. Maraming abandonadong sasakyan sa kalsada ang nagpabagal sa kanila, kaya kinailangan ni Kyle na pabagsakin ang mga ito. Isa sa mga Moto Terminator ang nabaril at bumangga sa isang lumang bus habang iniikot ni Marcus ang truck para makatakas. Ang pangalawang Moto Terminator ay tumalon ng mataas para makahabol at nagpaputok sa kanila na muntik ng ikahulog ni Kyle. Agad na pinaputukan ni Kyle ang motor pero hindi pa rin ito tumigil. Tinamaan nito ang likod ng truck at nagliyab, kaya nagmaneho si Marcus ng mabilis para mapatay ang apoy. Samantala, ibinagsak ni Kyle ang cargo ball at ginamit ito para matamaan ang motor. Pagdating sa tulay, pinaputukan ng Skynet aircraft ang lupa at hinarangan ang daan. Dahil sa biglang paghinto, tumilapon ang motor at bumangga sa aircraft at nadamay ang truck. Dahil dito, nahulog sina Kyle at Star at nabihag ng kalaban. Galit na tumalon si Marcus mula sa truck na may dalang palakol bago ito sumabog. Sinubukan niyang sirain ang gilid ng selda gamit ang palakol, ngunit siya rin ay nahuli ng malaking robot. Sa wakas ay dumating ang pinadala ni John at nagpaputok sa Skynet. Nasira ang harvester at binitawan si Marcus na kanyang kinahulog sa ilog. Agad na nagpaputok ang Skynet sa mga eroplano ng rebelde at nagsimula ang habulan, pero mas mabilis ang kalaban at mabilis na napabagsak ang mga eroplano. Nakatalon ng isang pilot sa tamang oras at umalis ang sasakyan ng Skynet. Ilang sandali pa, umahon si Marcus mula sa ilog at nakita niyang nakalambitin ang pilot na si Blair sa isang tore. Umakyat si Marcus para tulungan ito. Nagkasundo silang magsama papunta sa kampo ng rebelde at kalaunan ay huminto sila sa gabi para magpahinga. Maya-maya may lumabas na grupo ng mga survivor at kinuha ang baril ni Blair. Mabilis na kumilos si Blair at napabagsak ang dalawa pero masyado silang marami kaya napigilan siya. Biglang lumabas si Marcus at pinasag ang isang piraso ng kahoy sa isang lalaki para bitawan si Blair. Sa kanya binugbog ang lahat. Matapos saksakin ang isa, ginamit niya ang isa pang lalaki bilang panangga bago bugbugin ang bumaril. Nang papatayin na niya ang huling lalaki, galit na binaril ni Blair ang binti nito. Samantala, gusto ni John at ng kaibigan niya na subukan ang bagong signal sa mas malalaking makina, kaya gumawa sila ng pagsabog para makuha ang atensyon ng kalaban.
Nang dumating ang isang Skynet aircraft, inactivate nila ang signal. Ang eroplano ay unti-unting bumagsak hanggang sumalpok sa lupa. Agad itong pinasabog ni John gamit ang missile. Pagkatapos kinuntak niya ang mga leader ng resistance para ibigay ang magandang balita. Pero nang banggitin ni John ang mga bihag na tao, agad siyang binabaan ng tawag. Samantala, dinala ang mga bihag sa isang malaking pasilidad ng Skynet at ikinulong sa likod ng mga bakod. Nang may isang nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng pag-akyat, agad siyang binaril ng mga robot. Maya-maya, habang inililipat sila ng lugar, nagnakaw si Kyle ng isang pirasong bakal. Napansin siya ng robot na gwardiya at inihiwalay siya kay Star. Kinabukasan, dumating sina Blair at Marcus sa paligid ng kampo ng rebelde. Ang lugar ay may maraming magnetized mines na ginawa laban sa mga Terminator. Pinangunahan ni Blair si Marcus sa ligtas na daan, pero biglang dumikit ang isang mina sa binti ni Marcus at sumabog. Dinala siya ng mga rebelde sa kampo habang patuloy na nagkaka-flashback si Marcus tungkol kay Kogan at sa kanyang pagbitay. Pinatatag siya ng doktor pero bigla siyang pinatulog ng isang rebelde. Pagkagising ni Marcus, nakagapos siya habang nag-aalala ang mga tao sa paligid. Sinabi nilang utak at puso na lang ang natira sa kanya at gusto nilang malaman kung sino ang gumawa sa kanya. Giit ni Marcus na tao siya. Pinatingin siya pababa at laking gulat niya nang makita niya na naging cyborg Terminator ang kanyang katawan. Hindi siya pinagkatiwalaan ni John. Sinabi ni Marcus na buhay pa si Kyle at bihag ng Skynet bilang patunay na kakampi siya, pero ayaw pa rin siyang pakawalan ni John. Ipinagtanggol siya ni Blair at sinabing iniligtas siya ni Marcus, pero sabi ng iba baka patibong lang iyon. Pagkatapos pinaril ng isang rebelde si Marcus bilang ganti sa pagkamatay ng kapatid niya dahil sa Skynet. Dumating si Blair at pinaril din si Marcus, isang palabas lang para ipakitang kaya niya itong bantayan. Nang umalis ang rebelde, tinanggal ni Blair ang mga gapos at pinalaya si Marcus. Biglang tumunog ang alarm sa kampo at hinabol sila ng mga guwardiya. Pinaputukan ni Blair ang isang bentilasyon at tumakas sila sa lagusan bago magpaputok ang mga rebelde, pero nabuhay sila at nakalabas ng ligtas. Sa labas, sinadya ni Blair na pasabugin ang maraming mina para makatago sila sa pagsabog habang tumatakas sila. Dumating agad ang mga guwardiya at nagpaputok, kaya nagtago sila sa likod ng sirang pader. Inilabas ni Marcus ang kamay niya bilang distraksyon para mapatay ni Blair ang kanilang ilaw. Tumakbo ulit sila pero tuloy-tuloy ang putok ng mga rebelde. Nadapa si Blair at natamaan sa binti. Di nagtagal ay inabot sila ng isang pagsabog. Nang mawala ang usok, nagulat ang mga rebelde nang makitang si Blair lang ang nandoon at nakatakas si Marcus. Pagkatapos nagnakaw si Marcus ng motorsiklo at tumakas ng mabilis. Tumalon siya ng mataas sa bakod pero bumagsak. Napilitan siyang tumawid sa gubat ng naglalakad. Mula sa helicopter, maraming bala ang tumama sa kanya bago nila binumba ang buong lugar. Pagkatapos hinanap ng helicopter ang katawan ni Marcus sa ilog pero bigla silang inatake ng mahahabang robot. Nawala ng kontrol ang helicopter habang sina John at ang kasama niyang piloto ay abala sa pakikipaglaban sa kalaban. Mabilis nilang tinapon ang robot pero bumagsak ang helicopter sa ilog. Sinubukan ni John na iligtas ang kasama niya pero naunahan siya ng robot at pinatay ito sa ilalim ng tubig. Lumabas si John mula sa helicopter at pinaputukan ang mga paparating na robot habang umaahon sa ilog. May ilan siyang napatay pero paubos na ang bala niya at masyadong marami ang kalaban. Nang may robot na tatalo na sa kanya, biglang lumitaw si Marcus mula sa tubig at kinalaban ng robot. Hindi pa rin sigurado si John kung magtitiwala siya kaya nag-alok si Marcus ng kasunduan. Kung palalayain siya ni John, bibigyan niya ito ng daan papasok sa pasilidad ng Skynet para hanapin si Kyle habang hahanapin naman niya ang lumikha sa kanya. Pumayag si John at pinakawalan siya. Pagkatapos, inusisa ni John si Blair at pinakinggan ang opinyon niya tungkol kay Marcus, kaya pinalaya rin siya. Kinaumagahan, tinawagan ni John ang mga leader at hiniling na ipagpaliban ang pag-atake dahil ililigtas niya si Kyle. Tumanggi ang mga leader at dahil sinuway sila ni John, inalis siya sa tungkulin. Gayunman, sinuportahan pa rin siya ng ibang rebelde, kaya nagpadala si John ng huling mensahe na puno ng pag-asa bago umalis sa kampo. Kalaunan sa gitna ng kalsada, nagpatugtog ng malakas si John para maakit ang Moto Terminator at gumamit siya ng bitag na lubid para pabagsakin ito. Tinanggal niya ang AI chip at hinak ang motor para magamit niya bilang sasakyan. Pagsapit ng gabi, dumating si Marcus sa pasilidad ng Skynet at hindi siya na-detect ng kamera bilang kalaban. Madali siyang nakapasok at naka-access sa computer. Pinatay niya ang seguridad at nahanap ang kinaroroonan ni Kyle na agad niyang ipinadala kay John. Pagkatapos tiningnan ni Marcus ang database at nalaman ang mga ulat tungkol sa sarili niyang pagbitay. Nalaman din niyang namatay si Kogan sa cancer at pinili ng Skynet ang kanyang laboratorio kasama ang lahat ng pananaliksik.
Biglang pumasok ang napakaraming impormasyon sa utak niya hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon, sinubukan ng mga leader ng resistance na simulan ang pag-atake, pero walang sumuportang rebelde sa kanila dahil wala si John. Natuklasan ng kalaban ang kanilang submarine at agad itong pinasabog. Samantala, palihim na pumasok si John, maingat na umiiwas sa mga guwardiya. Pagpasok niya, pinalaya niya ang lahat ng bihag. Sinimulan niyang hanapin si Kyle sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Samantala kay Marcus, nagising siyang buo na ang kanyang katawan. Ginamit ng Skynet ang mukha ni Kogan para kausapin siya. Ipinaliwanag na ang lihim niyang misyon ay akitin sina John at Kyle papunta roon at sinabing nagtagumpay siya. Hinikayat din siyang lumaban para sa mga makina habang ginagamit ang mga eksena ng hindi pagtitiwala ni John para manipulahin siya. Ngunit iginiit ni Marcus na tao siya, tinanggal ang chip sa ulo niya at winasak ang screen ng computer. Samantala patuloy na hinahanap ni John si Kyle pero sa halip ay nahanap niya ang robot na T-Rip. Hindi ito tinatabla ng bala o suntok at paulit-ulit siyang inihahagis sa silid. Sa selda, nilapitan si Kyle ng isang Terminator na may misyon na patayin siya at si John. Dumating si Star at na-distract ang Terminator kaya sinamantala ni Kyle ang pagkakataon at sinaksak niya ito sa likod ng ulo. Nawalan ito ng kontrol at nagpaputok kung saan-saan habang tumatakas sila. Bigla nilang nakasalubong si John at nagsama-sama sila. Nang habulin sila ng T-Rip, pinaputukan ni John ng mga granada ang T-Rip pero balat lang nito ang nasunog. Kaya pinaputukan niya ang pader at tumalon ang tatlo sa butas. Napunta sila sa pabrika ng Terminator kung saan nakita nila ang mga nuclear fuel cell na nagbibigay lakas sa mga robot. Biglang sumulpot ang T-Rip mula sa likod at pinabagsak sila kaya agad gumanti ng putok si Kyle. Tumakbo ang tatlo papunta sa elevator pero nagpasya si John na maiwan para pasabugin ang pabrika. Nakipaglaban ang T-Rip kay John pero hindi sapat ang lakas ni John laban sa ganitong kalakas na robot. Nang papatayin na siya nito, dumating si Marcus at hinarap ito para ilihis ang atensyon nito habang si John ay agad na nag-set up ng bomba sa mga fuel cell. Sa una, patas ang laban dahil sa cyborg na katawan ni Marcus pero mas malakas pa rin ang T-Rip at paulit-ulit siyang hinampas ng semento. Nang matukoy nito ang puso ni Marcus, sinuntok siya sa dibdib at tuluyan siyang nawalan ng malay. Sa sandaling iyon, dumating ang mga rebelde sakay ng helicopter para iligtas sila Kyle at ang mga bihag. Sa loob, narinig ni John ang boses ni Kyle na humihingi ng tulong. Pero recording pala ito ng T-Rip. Sinubukan niyang tumakas at nahulog siya sa tabi ng kanyang baril. Nang papalapit na ang T-Rip, pinaputukan niya ang isang tangke at bumuhos ang napakaraming tunaw na metal sa T-Rip. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat para mapigil ang T-Rip kaya pinaputukan ni John ang linya ng coolant. Bumagsak ito sa robot at nagyelo at nakalmot muna ang mukha ni John bago ito nahinto. Pagkatapos binuhay ni John si Marcus gamit ang mga kable ng kuryente sa pabrika. Nagkaroon ng oras na makawala sa pagkayelo ang T-Rip at tinuhog si John ng bakal sa likod. Sinunggaban ni Marcus ang bar at isinaksak ito sa leeg ng T-Rip kaya napugot ang ulo nito. Pagkatapos binuhat ni Marcus si John palabas at sinalubong ng mga rebelde. Nang makalipad na ang lahat, inactivate ni John ang mga pampasabog at tuluyang pinasabog ang buong pasilidad. Kalaunan sa kampo, malubha na ang sugat ni John at malapit nang mamatay kaya nagpasya si Marcus na ibigay ang kanyang puso para iligtas siya. Hinalikan siya ni Blair bilang pamamaalam at namatay si Marcus na alam niyang nalinis na ang kanyang pangalan. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.